Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng lumang bahay na puno ng mga multo at misteryosong nilalang. Ang ating bida, si Kiko, ay naglakas loob na pasukin ang bahay na ito, dala ang kanyang recorder, handang harapin ang anumang mangyayari. Sa loob ng bahay, narinig niya ang kakaibang tunog ng instrumento at mga bulong na tila nagmamakaawa. Sa attic, natagpuan niya ang isang diary na naglalaman ng madilim na kwento ng pamilyang namatay doon. Ano kaya ang papel ng susi na nakuha niya sa attic? Alamin natin ang buong kwento at ang mga kababalaghang kanyang naranasan. Ako si Jun, avid listener ng channel na ito. Hindi ako ang nakaranas ng kwento ko. Narinig ko lang ito sa dati kong kakilala na si Kiko. Hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Nawalan na kami ng komunikasyon noong lumipat kami ng bahay. Hindi ko na rin siya nakita uli. Sana ay nasa maayos na kalagayan siya. Noong mga panahon na yon ay nasa high school pa lang ako. Matagal na rin pala. Nasa 30s na ako ngayon. Nung una ko itong marinig kay Kiko ay hindi ko siya pinaniwalaan. Sabi ko sa sarili ko ay gawa-gawa lang niya yung kwento. Pero dahil sa sobrang detalyado ng mga sinabi niya, ay napaisip ako na baka nga totoo yung mga sinabi niya. Sana ay magustuhan ninyo itong kwento niya. Sabi ni Kiko, may isang lumang bahay daw sa probinsya nila na kilala sa mga kwento ng mga multo at kung ano-anong nilalang na nakatira doon. Ang sabi ay may mga tao raw na namatay sa bahay na yon, kaya hindi na nakapagtataka na may mga multo doon. Dahil sa mga kwento tungkol sa bahay na yon, ay naisipan daw ni Kiko na pasukin yon. Nung mga panahon na yon, ay may dala siyang recorder. Handa siya sa kung ano man ang mangyayari sa loob. Pagpasok niya pa lang daw ay may narinig na siyang tunog ng isang instrumento. Hindi niya raw alam kung anong klaseng instrumento yon, pero kakaiba raw yung tunog. Parang tumatagos sa katawan niya yung tunog. Habang naglalakad daw siya sa loob ng bahay, ay nararamdaman niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya raw alam kung saan nanggagaling yung mga mata na yon, pero alam niya na hindi siya nag-iisa. Umakyat daw siya sa hagdan papunta sa attic. Pagdating niya sa attic ay may narinig siyang mga boses. Mga bulong daw ng mga tao. Hindi niya raw maintindihan yung mga sinasabi ng mga boses na yon. Pero parang nagmamakaawa raw yung mga boses. Sa attic ay may nakita siyang mga lumang gamit. May isang susi na nakasabit sa dingding. Kinuha niya raw yung susi at nilagay sa bulsa niya. Pakiramdam niya raw ay may mahalagang papel na gagampanan yung susi na yon. May nakita rin siyang diary, binuksan niya raw yon at binasa. Ang laman daw ng diary ay kwento ng isang pamilyang namatay sa bahay na yon. Habang binabasa niya raw yung diary, ay nararamdaman niya yung bigat ng mga alaala ng mga namatay na tao. Para raw siyang hinihigop ng mga alaala na yon. Nakita niya raw yung mga nangyari sa pamilyang yon. Nakita niya kung paano sila namatay. Nung matapos siyang basahin yung diary, ay lumabas siya ng attic. Naglakad-lakad siya sa mga kwarto. Naririnig niya raw yung mga tunog ng mga umiiyak at nagdarasal. Sabi niya, ayaw niya raw buksan yung mga pinto sa mga kwarto na yon dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari kapag ginawa niya yon. Bumaba siya sa basement at doon ay nakaharap niya yung isang nilalang na nagbigay sa kanya ng takot. Hindi niya raw alam kung ano yung nilalang na yon, pero alam niya na hindi yun multo. Parang nilalang daw yon na galing sa ibang dimensyon. Hindi niya raw alam kung bakit naroon yung nilalang na yon, pero alam niya na yun ang dahilan kung bakit hindi matahimik yung mga kaluluwa ng mga namatay sa bahay na yon. Naisip niya raw na baka yung susi na nakuha niya sa attic ang makakapagpatahimik sa mga kaluluwa doon. Kaya ang ginawa niya ay nilabas niya yung susi at sinara yung mga multo sa loob ng bahay. Sabi niya, hindi niya raw alam kung paano niya nagawa yon. Pero nung isara niya raw yung pinto ng bahay, ay naramdaman niya na parang may bumitaw sa kanya. Parang may mga kaluluwa raw na lumabas sa katawan niya at nagpasalamat sa kanya.
Paglabas niya raw ng bahay ay may dala siyang susi at isang locket na may larawan ng pamilyang namatay sa bahay na yon. Sabi niya nung mga panahon na yon ay naisip niya na baka isa yung karanasan na yon sa mga kasalanan ng mga ninuno niya na kailangan niyang pagbayaran. Ang kwento ni Kiko ay nagtuturo sa atin na minsan ang pag-usisa ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi baka may mga matang nakatingin sa inyo